Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa ating small group. At habang wala pa po si Pastor Lopez, ay tayo po ay magsimula. At ang ating pong tagapag-lesson ngayong gabi, walang iba po ay si Pastor Graciano. Pero bago po ang lahat, hingilin po natin si Pastor Dominador Mata for our opening prayer. Tayo po ay manalangin. Loving God and most gracious Holy Father, I'm so thankful tonight that we can gather together this subject of leadership and discuss things relating to how to lead, and also our lecturer this evening. We pray that will give wisdom and we can understand the lessons as we will discuss this evening. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay po, maraming salamat po Pastor Dominador. Tayo po yung magsimula at bigyan po natin yung panahon para po kay Pastor Graciano Jr. Sige po, Pastor. May salamat po, Pastor Gilbert, sa pagkakataon na ibigay mo sa akin bilang isang tagapagdala ng salita ng Panginoon ngayong gabi. So, the topic talakayin natin ngayong gabi ay patungkol dito sa buhay ni Joseph. So, ito natin makikita yung mga tanong ating mismong personal na buhay. How will you handle your heart toward those who impose so much on you? So, napakalaking bagay na masabi natin na kung paano natin ito i-impose ng sobra sa atin. So, this text I think implies that through such experiences, one's character yung ma-develop. So, that handling sa isang heart, doon yun ang pagkakataon mayroong talagang involvement or mayroong ma-involve to cultivate una yung tinatawag na forgiveness, wisdom, so and resilience. So, para sa akin yun ang nakikita ko, rather than bitterness or resentment, ito nagre-reflect ma-develop yung isang karakter. So, yun po ang sinasabi dito sa tanong na una. Then, yung pangalawa, how can you handle abundance as well as adversity? So, sa palagay ko, character development na dapat i-prepare ng isang individual, yung parang dalawa, no? Yung abundance and adversity, and it should be balanced. Character yung nag-force through trials, no? Yung without being corrupt, na makabigay sa atin ng masasabi natin yung pagwasak
buhay, pagkaintindi, and you handle abundance as well as adversity. So there are times sa ating buhay na ganito ang nangyayari. So balance talaga yung ating kailangan para makita natin o ma-handle natin itong sinasabi dito. So, so, so gusto kong i-guide sa ating mga kasamaan kung meron ba sila or Pastor Mata or Pastor Gilbert, meron kayong masasabi dito tungkol dito sa 10 or 2 minutes. Pastor Gilbert, can you add something? Sige po. Sa akin naman po. Sige po. Yung masasabi ko po dyan ay maganda po yung lesson po natin ngayong gabi. At naalala ko po nakaraan ay yung lesson po natin ay we should learn how to say no. Kasi hindi naman po talaga natin lahat ng bagay alam natin. So we should learn how to say no. Lalo na sa ating mga karamihan po sa atin ay mga pastor. Hindi naman po tayo, although jack of all trade tayo, pero master of none. So hindi po lahat ng bagay alam natin, hindi po lahat ng bagay ay kaya po natin. So ngayong gabi yung lesson po natin ay talagang maganda po itong implication po para po sa atin. Yun lang siguro muna, Pastor. Mamaya ko nadagdagan. Bigay po muna natin kay Pastor Mata. Salamat. Maraming salamat po, Pastor Gilbert. Pastor Mata, mayroon ka ating pinag-usapan. Mamaya na, Pastor. Sige. So, ating lesson. The big idea of me and my heart is tingnan. So, big idea that even after being para yung sinasabi na it up forgotten or abandoned imprisonment. Dahil yung isang tao marating niya or maabot niya yung lahat buhay or ang kanyang mga dreams na fulfill niya as pagpakita na ang Diyos mismo ang gumagamit sa kanyang buhay or sa ating buhay. So, napakalaking kamalian or mahirap o yung ating buhay na minsan nag-detours tayo. Gusto ng Diyos ganito, pero ang ating kalooban ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. So, naging mahirap yung ating buhay. So, personally, as Christian or as a pastor, God's calling. But calling, example sa buhay ni Jonah. Sinabi ng Diyos na pumunta siya sa lugar na kung saan nais ng Diyos sa kanyang buhay, pero hindi niya sinunod. That's why nga
he has encountered yung buhay ang kapalit. Pero dito makita natin, big idea, me and my heart. So dito, no, sa sabi ko na, na-fulfill natin, magpakita na mismo ang Diyos ang magamit sa ating buhay. Of course, malaking kamalian kapag tayo nag-detours kung saan tayo nilagay at ginagamit bilang tao ng Diyos. So, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na unwavering character. So, napakalaking, napakalaking challenge sa atin. Unwavering character and faithfulness. Dahil sa biktima, so yun ang kanyang nahinatnan na kanyang buhay. So he was rejected by his brothers. Of course, we know the story about his life. How Pastor? His brothers treat him as more than slave or more than enemy. So that's the point that his brother reject him so much. Then at the same time to reject him by his brother, they sold him into slavery by the Midianites. So yun ang mga dilema na sa buhay ni Joseph. Then he was falsely accused by Potiphar's wife. Then unjustly imprisoned by Potiphar. So without any interrogations, so kinulong agad-agad si Joseph. Then forgotten by the chief cupbearer, namit niya doon sa kulungan kung saan ay dreams itong cupbearer ng hari. So how will he react? So ano ang kanyang reaction dito? So referring to Joseph, now in control. So diyan makita natin una, keeping that his character and faithfulness never diminish. So kahit minsan hindi dumating sa buhay ni Joseph sa kanyang isip, bawasan lamang ang kanyang mananalig or ang kanyang pagkilala or ang kanyang faithfulness sa kanyang Diyos. So despite his trials, ang reaction ni Joseph? So Joseph would react with wisdom, justice, and compassion rather than seeking revenge, as his experiences supposed to be yun sana ang kanyang yun talaga ang sa kanyang puso mag revenge sa kanyang mga kapatid, pero minsan hindi ito sumanggani sa kanyang puso. So Joseph's heart has been deeply wounded over and over. So hindi para matapos ang kanyang mga paghihirap. Patuloy at naging malala yung kanyang buhay. Kita natin. So what condition it is the deep ones, kanyang nararamdaman. But because his character and faithfulness, they would likely be held present at doon pumupuno yung understanding and forgiveness, enabling him to live or to live. So nang ibabaw talaga yung forgiveness, yung
kung kalaman na kung saan uh, ito dapat ang kanyang gawin dahil mayroon siyang takot sa Diyos. Okay, mayroon po kayong Pastor? Pastor Gilbert, Pastor Mata? Sige po, yung sa akin. Dito sa ating lesson. Okay po, yung sa akin po, Pastor, yung sa itaas, yung yung sinabi niya rito, challenges of life build our character to become the person God wants us to be. Na yung challenges po ay hindi po para pahirapan tayo, hindi po para subukin tayo, kundi para turuan po tayo. To build our character to become the person God wants us to be. Actually, yung kapag titingnan po natin yung title po ng ating lesson for tonight is about Me in My Heart, Part 1. Me in My Heart. Last lessons po natin last week is about din po kay Joseph. Actually, kay Joseph po halos lahat po yung po natin, naka-anchor yung mga lessons po natin. So, yung nakaraan po ay we should learn how to say no, lalo na sa mga bagay na mga katulad ng mga temptasyon na meron si Joseph. So, nanindigan po siya. Dito naman po sa lesson po natin is challenges build our character. Alam po kasi natin lahat, lalo na mga pastors po tayo, na hindi po natin may pagkait at hindi po natin may deny na meron pa din po tayong mga karakter na hindi po maganda. At yun po yung mga dahilan kung bakit tayo mga pastor ay meron pa din po tayong mga challenges na binibigay yung Panginoon o inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. Though if we will try to remember the life of Apostle Paul, si Apostle Paul nga po meron po siyang thorn in the flesh na tinatawag. Pag titingnan po natin yung chapter 12 po ata yun ng Corinthians. So, nag-pray si Paul, Panginoon, tanggalin niyo po yung thorn in the flesh na meron ako. Pero hindi ba po tinanggal ng Diyos yung thorn in the flesh na meron si Paul? However, yung sinabi lang ng Panginoon ay, my grace is sufficient for you. My strength is perfect sa panahon na kailangan mo. So, ibig sabihin, meron tayong mga thorn in the flesh. Meron tayong mga weakness, meron po tayong mga kahinaan. Hindi po tinatanggal ng Panginoon. Bakit po? Kasi, to build our character, to become a person God wants us to be. Doon natin makikita at malalaman na dahil doon sa weakness na yon, mas malaki yung biyaya ng Panginoon. So dito naman sa life po ni Joseph, hindi naman po dito yung lesson natin patungkol sa thorn in the flesh na meron siya, na katulad kay Paul. Pero yung lesson po kasi dito is paano mo malalaman yung puso mo kung walang challenges na darating sa buhay mo. Kasi yung puso po kasi natin madaling ma-in love, madaling patibukin, madaling pangitiin, lalo na dun sa mga bagay na maganda at okay. Pero paano naman dun sa mga pagsubok? Paano mag-response po yung puso natin? Kasi sabi nga ng Jeremiah, heart is deceitful above all things. Talagang yung response ng puso natin kapag okay yung sitwasyon, talagang marunong magpasalamat, pupuri sa Panginoon, masayahin. Pero ang tanong doon, when it comes to challenges, paano po yung puso natin mag-response? So, yun lang po yung sa unang part po doon, Pastor, yung may dagdag ko. Actually, nasa pinakataas pa po ito. So, yung ibang reflection po ay andyan na po si Pastor Lopez at si
Sir Joseph hindi pa po siya naka-in sa atin pong discussion. Pero sabi naman po ni Sir Mena yung internet connection niya, pero during our discussion, si Sir Joseph po ay pumapasok po sa discussion po natin. So, papasok po si Sir Joseph po hindi, recorded naman po yung discussion po natin. So, ayun, yung ibang reflection po ay bigay po natin sa iba. Actually, marami pa akong pwedeng may reflect Kasi, yung dito sa isa, yung character development is equally, if not more important, so that we are prepared for that destination. So, yung mga pangarap natin sa gawain, pangarap sa buhay, or sa gusto natin to become who we are, katulad nito, hindi naman po natin may pagkait, gusto nating maging guro, gusto po nating tagapagturo sa public school, private school. So, yung mga karakter po natin ay hinuhubog ng Panginoon to develop para maging karapat dapat po tayong maging guro. And dito po sa baba, ayun nga po pala, ba't ko naman uubusin, dito pa po si Pastor Matan saka si Pastor Lopez, bigay po natin sa iba. Mamaya na po ako mag-conclusion, mamaya na po marami po ditong magandang lesson. Sige, Pastor, maraming salamat. Sige po, Pastor, salamat po. Sige, Pastor. Pastor Mata? Sa akin po naman ay yung ang dito sa ibaba, yung kita ko dito is yung character. Before God could use Joseph me, and he had to make Joseph me into a usable man. So, based on our topic last time, or last we have been discussed, God knows yung yung ginagamit ng Panginoon, yung zigzag pattern ng life natin in order for us to be serviceable. So, yung character ni Joseph na pagtuunan po natin ang faithfulness never diminished. So, when see something on the things that pertaining to not glorify God, and when sometimes, and when we as Christians, as workers, because in it, fullness of God, and that our faithfulness and our character before Him should not be diminished. It should remain faithful. As it said, when we are fall down, ang sabi nila, pagdadapa kayo ng 1 time, aangat kayo ng 7 times. So, nakita po natin dito sa Joseph that his character remained, his character and faithfulness to God will remain. So, when we have we've been forgotten, abandoned, in prison, and it would be a challenge, because the first and foremost is challenges. Kasi when Pastor Ornator said, the challenges. Those are the challenges that we need to have in order for us to have a profound success in the life. It will be fulfilled. The dreams that we have is to have having ibig sabihin, deeply in our heart, God is in control. Kung nadadapa ka na, huwag ka munang
susuko. Hindi tayo susuko. Yun ang pinaka ano natin. Kasi, hindi of me and my heart. When you are broken, cheer up. This would be a realization to all of us na marami tayong pinagdaanan sa buhay. All you have to do is to be our character and faithfulness with that diminish would be remain in Him. So, yun na Pastor. Okay, maraming salamat po, Pastor. Pastor Loreto, meron pong may dagdag sa ating lesson ngayon. Yes po, Pastor. Narinig po. Life with For the first time, siguro yung puso ni Joseph, given free noon na kailangan ma-purify at ma-develop ng kanyang character. So, he passed through all those ups and downs in his life. So, for that to develop the kind of character who I need, magiging prepare sa parating mission sa kanyang buhay. Yan, actually talaga tayo sa process ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ganoon din sa akin, mayroong isang awitin na is still working to make me what I ganoon din yung mga application natin sa buhay ng Joseph. Hindi tayo madismaya. Mayroong mga yung talaga ang Diyos na gustong i-process sa buhay natin. He is preparing us to a better and greater ministry. So, siguro yung finality ng process ng Panginoon, illustrate ko sa isang illustration na may yung invite siya na giving kung ang kanyang topic is about how God process the character of a person. At yung final na ginawa niya, pumunta siya sa nabilin siya ng isang silver at dinalayan yung silver sa silversmith. So, tinanong niya yung silversmith na paano. So, illustrate ng silversmith, ipod din na gano'n niya ng apoy ng bronze. So, sabi ng silversmith, malaman natin na okay na, ito na yung final pag-nerf ng silver. Kasi kung masubrahan sa pag-nerf, konti naman yung apoy, hindi na magiging pure yung silver. So, sabi niya, kung makikita ko na ang mukha ko sa silver, yun na time na perfect yan. Silver na the process natin. At saka yung magiging pure na yung buhay natin. Ibig sabihin, ma-achieve na ng Panginoon ang kanyang process sa buhay natin. Makikita na ng Panginoon yung kanyang mukha sa buhay. That's why
sa pag-develop ng karakter sa buhay ni Joseph, saka pag-develop din ng karakter na gusto ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Maraming salamat po. Okay, Pastor. So, Pastor, meron akong dagdag konti. yan, no? Buhay ni Joseph. Okay, Pastor. Yung dito sa may yung we look at the life of Joseph and we're seen that God took his life on a major detour before placing him in his dream job. The word detour, dito sa kalsada kapag merong ginagawang daan, may signage po silang nakalagay na detour this way. Ibig sabihin, panibagong daan or maibang daan. Nalala ko dati dun sa province, dun sa sa ilog kami nakatira, sa bundok. Pangarap kong makasakay ng bus series. Madalas doon ay Pira, Jeep, tsaka Striker. Sabi ko ayaw kong sumakay ng Jeep. Gusto ko series. One time punta kaming Kabangkalan. Excited ako sumakay ng series. Yung series hindi dumaan ng tagal. Yung mama ko nagmamadali. Hindi Pira kami. Jeep. Nakasimangot ako. Kasi hindi dumaan yung bus. Nung una, dumaan, hindi kami nakabol, di nakahinto yung bus. Ibig sabihin, hindi kami nakasakay. Alanganin yung para namin. Nakasimangot ako. Ano ba naman yan? Gusto ko series. Kalaunan, pagdating namin dun sa unahan, malayo na yung biyahe namin. Maraming tao. Merong ambulansya, merong pulis. And then, dun namin nalaman, nadaanan namin, na yung bus palang sasakyan namin sana ay nahulog sa bangil. Ito yung naalala ko, detour. Yung mga daanan mo na iniba ka ng daan ng Panginoon, divine intervention pala yun. So, katulad nito, yung kay Joseph, bago sa linagay dun sa dream job na meron si Joseph, ay marami mga detour. Katulad nun, bininta siya, pinagbili siya, hinulog siya. Marami siyang pinagdaanan. Kinulong siya. Mga detour pala yun. And aside from that, yung detour na yun, maraming hinuhubog, sabi nga ni Pastor Lorito kanina. Hinuhubog, minumold para lumabas yung tunay na ikaw. So, yun lang po yung dagdag ko po. Detour before God pleasing us our dream job. Meron po tayong mga detour na pinapadaanan ng Panginoon. Yun lang po. Speaking dito, God allow all this ang Diyos ay nagkikare sa atin minamahal, labaw or more than, no? About bawat dream naman, ito pala ang daan na gusto ng Diyos at ahakin natin kasi nilinig ko ayun kung saan ang Diyos ay sa makikita natin sa kanyang life o sa ating life, alam natin na our life is
dictators dahil Diyos ang kanyang karakter na gusto niya ipakita sa atin na mas mabuti ang kanyang kalooban sa ating mga fulfilling rin. So, yun lang ang masasabi natin dito sa detours. Then, dumating doon sa buhay ni Joseph. Sabi ko kanina, rejected by his brothers, sold into slavery by the Midianites, was accused by Potiphar's wife, unjustly imprisoned by Potiphar. So, then, forgotten by the chief cupbearer. So, bakit? Ang tanong dito, why it is important to be aware of our overall attitude. So, alam naman natin na ang awareness ng ating attitude ay makatulong sa atin upang ma-understand natin kung paano natin ma-approach yung mga challenges, paano tayo mag-interact sa iba, at kung di na nailagay yung personal growth and positive relationships. So, yun talaga ang nais ng Diyos. Talagang napaka-importante na maging aware tayo sa pagkalahatan ng ating mga attitude. So, like Joseph, makikita natin or nalalaman natin na ito pala ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay. So, then, ang dagdag pa dito, how do we understand this statement? Ano natin ito lalaman yung sinasabi dito na ang Panginoon is more interested in our character than fulfilling our dream. Sarap pakinggan, no? Interesado pa lang Diyos sa ating mga karakter more than sa ating mga fulfilling dream. So, again, itong statement na ito ay suggest na ang Diyos binabalyo niya yung personal growth natin and moral development na ating experience sa ating buhay. Yung mga challenges na more than issues sa ating buhay. So, paano natin ito ma-consider? Always na mayroon tayong right attitude. So, again, one of the challenge for us is to always have the right attitude. So, we have focus on the attitude. Yung attitude na napakalawak itong tingnan, no? Yung pasalamat or empathy, yung mayroon kang love or compassion to others, and maintaining a positive perspective. Yun talaga ang sasabi natin na nais ng Diyos. Mayroon tayo itong positive perspective even in critical situations. So, mga nakita tayo dito, sabi ko nila, paano natin ito i-handle sa ating puso toward those who impose so much on yung tinanakit natin kanina. Then, kung natin balikan, doon tayo sa sa last, no? Balik tayo sa detours. Napakalaking bagay ang detours kasi
dito na nakasentro yung buhay ni Joseph. So, God allows itong mga detours because He is more interested in developing our character than simply our forbidden dream. Sinabi ko kanina, no? So, character development, napaka-crucial to prepare us for the destinations and to make us into usable. Yung sabi kanina ni Pastor Mata, usable in service, no? So dito, to make us into usable individuals. That's the reason why God allow all these detours sa ating buhay dahil interesado siya na ma-develop natin yung karakter na niyang pinakita dito. So, the character of Christ or the mind of Christ. So, as a Christian, as a servant of God, as a pastors, so we need the mind of Christ or the character of Christ. Sige, so mayroon pa kayong dagdag pastor sa ating lesson? Yung nakikita niyo doon pa, sa detours or sa character ni Joseph, paano siya pinaling ng Diyos sa tamang daan. Pagkaroon talaga ito. Nilagdag ako po sa kanina yung lahat. So, talagang pinaka-importante kasi yung isang salita na yun na attitude. Kasi yung ang nagbibigay sa atin na magiging success sa ating mga gawain, sa ating mga sabi kanina, mga dreams natin or ating mga plans. Kasi yung meron isang across po na study na yung ginawa niya ay equivalent sa walang letter A, letter B number S3 hanggang sa letter C yung equivalent sa letter C. So, gumawa siya ng isang study, isang positive lang. In total niya yung knowledge, ganyan din. In total din. Maraming mga in total din siya po. Suffering, wisdom, ganyan. Forgiveness. So yung nakakuha na ng perfect score na 100% yung attitude. So yan nga, makita natin sa lahat ng mga ito sabi ng tawag sa mayroon tao, mayroon tayo pinaka-crowning doon is yung yan tayo nagiging successful o magiging failure. Kung mayroon tayong kung hindi natin yung ma-develop yung salitang at yung characteristic na attitude sa buhay natin. Marami tayong mga kilala ng mga sabi natin expert dagdag ng Panginoon yung sabi natin mga reachable ng mga dagdag ng Panginoon pero naging ano sila naging failure sila naging pull down nila yung attitude hindi nga ito nag-importante yung mga bagay sa ministry natin sa buhay natin yun ang gusto ng Panginoon na na-develop sa atin yung right attitude. Yan din ang pinaka-achievement sa buhay ni
bigay ng Panginoon mga detours, kanyang challenges sa buhay niya, experiences sa buhay niya. Hindi maganda na mag-experiences. So, yung pinaka-crowning na nangyari sa buhay ni Joseph, nakadevelop siya ng pride. Yan, nagiging governor na siya ng Egypt. May tinaulit sa kanyang mga kapatid na nagagawa ng mga masama sa kanya. Because he has that right attitude, so nagiging maganda ang palabas. So yun po siguro pastor yung maganda po sa salita sa isang topic na yan. Maraming salamat, Pastor, sa follow-up na tungkol sa buhay ni Joseph. Okay, Pastor Mata, meron pa kayo may dagdag sa atin. Bago tayo mag-end, Pastor Puntador, kaya po yun. So, Pastor, yung sige pa, dagdag lang po konti yung why would God allow all this detour? Because God cares more about the development of the dreamer than He cares about the fulfillment of the dream. Or in other words, God cares more about the development for everyone. Lalo na po sa ating mga mananampalataya, naglilingkod, mas iniisip po ng Panginoon yung kahalagahan ng development po natin kaysa dun sa fulfillment na gusto natin. Naalala niyo yung kinuwento ko dati, alam ko nung kwento ko dati dun sa lesson din natin. Merong isang taong nanaginip. Ang panaginip niya ay merong isang bato, malaking bato sa labas ng pinto. At sabi dun sa panaginip niya, lumabas ka at itulak mo yung malaking bato. So, gumising. Tinulak yung malaking bato. Wala, hindi niya mapamove. Hindi niya kayang itulak. Natulog sa ulit. Ayun, ginising sa ulit nung panaginip. Sabi niya, gumising ka. Itulak mo yung malaking bato. Di, tinulak niya ulit. Wala, hindi kaya. Hindi gumagalaw. Ni minsan hindi niya mapagalaw. Di natulog sa ulit. Sabi ulit nung panaginip niya. Lumabas ka, tulak mo. Sabi niya, Panginoon, ano ba? Sinunod ko naman ayaw. Anong gusto mong gawin ko? Ayan, sabi ng Panginoon, hindi ko naman sinabing itulak mo para maalis yung bato Ang sabi ko lang naman, itulak mo lang. Tsaka doon lumabas yung sinasabing obedience is better than sacrifice. Na dinidevelop na ng Panginoon yung mga pagsunod natin dun sa kagustuhan niya kaysa dun sa fulfillment na meron. Kasi yung iniisip nung nanaginip, gusto niya mapamove talaga yung bato, yung malaking bato. Iba naman yung gusto ng Panginoon Yung gusto lang ng Panginoon ay ma-develop lang yung lakas ng isang tao. Hindi niya naman kailangan ma-fulfill yung gusto niya. So, yun lang, yung madagdag ko dun, na God cares more about the development dun sa mga karakter natin, mga attitude na meron tayo, kaysa dun sa mga fulfillment na gusto natin. Yun lang po yung madagdag ko dyan, Pastor. Okay, maraming salamat, Pastor. So, tama. Yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin patungo sa success. So, hanggang 10 tayo, Pastor? Yes po, Pastor. Meron tayong 5 minutes. So, salamat tayo sa Panginoon sa gabi ito na nai-discuss natin yung lesson. So, meron tayong mga pagpapala na nare-receive ngayong gabi sa tungkol sa buhay ni Joseph.
talagang bibigay sa atin ng inspirations. Minsan akala natin yung daan, meters na binigyan ng Diyos ay mahirap. Pero sa mga bagay na nakita ko na talagang hindi man masabi na ina-idolize ko si Joseph na minsan hindi sumanggali sa kanyang isip na mag-rebel siya. That is why ang Panginoon ay talagang nagbigay sa kanya ng totoong success. Itong right attitude sa kanya, so na-develop at na-develop. Then doon siya ginamit ng Diyos na savior ng kanyang nations. At the same time, naging good example sa ating ngayong lahat. So, ang kanyang buhay ay masasabi natin na relevant ngayon para sa ating mga anak ng Diyos. Sige, Pastor, ibigay ko sa iyo, Pastor Gilbert, yung pagkakataon para sa ating katapos sa program na ito. Sige po, Pastor Garino, maraming salamat po sa iyong oras at sa mensahe ng Panginoon natin mong napag-usapan at sa magandang lesson po na meron po tayo. Pastor, sa palagay niyo po ba kapag kayo po yung nasa kalagayan ni Joseph nung wala yung asawa ni Potiphar, palagay niyo po ba, Pastor, tatakbo din po ba kayo, Pastor? Para sa akin, tatakbo talaga ako, Pastor. Totoo sa kanya. Yung gusto ko sa iyo Pastor Pata, kayo po ba? Palagay niyo po, Pastor Pata, kapag kayo sa kalagayan ni Potiphar, ni asawa ni Potiphar, tatakbo din po ba kayo, Pastor Mata? Pastor Mata. Hindi ka na nakatakbo. Di ka na makatakbo? Hindi na makatakbo. Hindi na makatakbo. Hindi nakatakbo. Na-paralyze na, na-hypnotize. Pastor Lopez, palagay niyo po ba ka, Pastor Lopez? Yan po, ano ba, Pastor? Wala pong nabanggit Potiphar's wife lang po, Pastor. Pero sa akin siguro, mahirap talaga kapag pero dahil sa discernment, alam naman ni Joseph na nagigay sa doon. So, alam natin kapag alam natin na nag-iin tayo doon, mag-compromise tayo. Yung problema lang kasi ni Joseph, iniwanan niya sa lawag. May malaking ebidensya, Pastor. Yun ang ebidensya. Problema siya kasi hindi niya kayaan niya na makuha niya yung Potiphar. Pero okay po yung ebidensya na yun kasi panghitaas lang yung yung mahirap doon kapag yung ebidensya talagang pangilalim talaga. Parang palagay ko kapag sa husgado ka doon, baka pag may abogado doon siya, palagay ko. Sabagay, pangitaas nga lang po yun, pero naglindol ba sa inyo? Malakas dito. Malinog
Christ Jesus.